Hey guys, nung nakaraan nga pala, nagpunta ulit ako sa Capilano. Puro na lang nung nakaraan, no? Syempre, alangan namang bukas. Charot. Pala, no? Minsan talaga piloso po ako eh. Sorry na. Huwag na kayo magalit. Naalala niyo last time nung nagpunta ako na may snow pero umaga? Bumalik ako dito the week after. Kasi gusto ko naman siya makita ng night version tapos may snow pa rin. Syempre, susulitan natin yung may snow paano kasi di ba minsan lang naman mag-snow dito sa Vancouver. Dahil madalas naman ding umulan sa atin, mawawash away na kaagad yung mga snow. Tapos balita ko sa Alberta, nag-snow na naman sila eh. Naalala ko nga nun 2 years ago nung nasa Jasper ako. June, nagsusnow pa din. O diba, kakaiba? Sabi ko kasi nun, sana makita ko rin yung Jasper ng may snow. Kaya ayun, June pa lang pinasnow na kaagad ni Lord. Grabe, lakas ko pala magdasal. Grabe no, sobrang ganda talaga dito lalo na kapag kagabi kasi mas kitang-kita mo yung mga pailaw ng taon no. Tapos mas lalo pa siyang gumanda dahil sa snow kasi tingnan nyo ang puti ng paligid. Buti nga naabutan ko pa tong bukas eh. Paano kasi pagka-out ko dumiretso na ako dito. Sana all may taga-picture. Uy, gusto ko din. Dahil wala naman akong fear of heights, hindi naman ako natatakot. Siguro yung iba, feeling ko matatakot talagang tumawid dito kasi mauga talaga siya eh. Pero alam niyo, huwag kayong matakot kasi merong explanation dun kung gaano katibay itong tulay na to eh. Hindi ko rin kasi maaya basta-basta yung mga kaibigan ko dito kasi hindi naman kami mag-swak ng schedule. Last time na pumunta ako siguro dito na may kasama, 2 years ago pa yun. At hindi lang yun mga taga-Alberta pa yun, pero yung mga taga dito, hindi ko basta-basta mahila. Pero okay lang, wala namang makakapigil sa akin kahit mag-isa lang ako eh. Para sa akin, mas maganda siyang tingnan na may snow kapag kagabi. Kasi parang nagre-reflect yung mga ilaw dun sa snow kasi color white siya. Last February pa nga tong video na to pero ngayon ko lang siya na-edit. Medyo tinatamad pa kasi ako tsaka grabe ang dami ko pang backlog. Meron pa akong mga videos last November. Alam nyo, hindi ko nga akalaing magiging vlogger ako eh. Kasi tamad talaga ako. Pero pinush kasi ako ng kapatid ko tapos naisip ko, sige nga, try ko nga. Tsaka hindi naman kasi talaga ako madaldal. Seryoso, tanong nyo pa yung mga kaibigan ko. Or siguro depende sa kausap or sa mood ko. Feeling ko nga nito na lang ako naging madaldal eh kasi nahasa kaka-vlog ko. Kasi kung makikita niyo yung mga dati kong vlog na sa IG ko lang naman pinopost, hindi ko talaga alam yung sasabihin ko. Parang ang madalas kong sabihin doon, wala kasi akong masabi eh. Yun lang. Tapos pinagtatawanan pa ako ng mga kaibigan ko paano kasi ginagaya nila yung sinasabi ko sa vlog. Pero ayun nga, sabi nila, we need to start somewhere. Tapos the more na ginagawa mo siya, the more na nagiging better ka sa craft mo. O taray. Hobby ko lang naman kasi talaga tong pag-vlog kasi wala lang, trip ko lang. Naisipan ko lang tong gawin kasi parang diary ko siya. In a form of a vlog, o diba, high-tech na tayo. At saka parang it's my way of updating my friends and my family para makita nila yung mga pinaggagawa ko. Pero syempre hindi lahat. Yung mga nakaka-good vibes lang tapos pasasagian natin ng mga konting emote-emote, ganon, charot. Wala lang, gusto ko lang mag-inarte. Ang cute talaga nitong tunnel na to, sayang wala akong mahilang taga-picture eh. May tripod ako pero tinatamad naman akong dalhin. Ang laki kasi nun eh. Dumating ako dito siguro mga 1 hour bago siya magsara. Tapos ito ang ganda-ganda nito, ang sarap niya tingnan para siya mga fireflies. Parang gusto ko nga ng ganito sa loob ng kwarto ko eh. Friday nga nito nung time na to so hindi ko rin alam kung saan ba ako pupunta after. Nung time nga na to parang nagkikrave ako sa seafood kaso parang tinatamad naman ako. Kaya naman naisipan kong pumunta ng direct room kasi isa rin yun sa bucket list ko na gusto kong puntahan eh. Yun yung post ko nung nakaraan. Hindi ko lang siya sinama sa post na to kasi wala lang, ayoko lang. Maganda nga rin yung liwanag ng buwan dyan eh. Kapag free time ko talaga pinipilit kong mamasyal or lumabas basta okay din yung panahon. Kasi siguro sanay lang ako ng maraming ganap and ganun rin kasi yung namimiss ko eh. Dito kasi kailangan magtagpo pa kayo ng mga schedule ng mga kaibigan mo eh. Tapos yung iba ayaw na rin lumabas kasi pagod na. Grabe, alam nyo ba na-miss ko yung social life? Para nga akong nasabik sa kaibigan or kaya sa kausap kaya siguro sa vlog ko na lang dinadaldal lahat. Dito kasi parang 1 beses or 2 beses sa isang linggo ko makasama yung mga kaibigan ko. Nun kasi araw-araw akong nasa galaan. Grabe no, araw-araw talaga. After work kasi nagko-crossfit ako and syempre yung mga kasama ko sa crossfit, yung mga naging kaibigan ko na rin. Tapos syempre after namin mag-workout, kakain kami around Tomas Morato. Hi, kakamiss. Tapos nung nakaraan nga tumawag yung dati kong TM sa dati kong work. Di ko nga lang nasagot, sayang. Pero alam nyo nakakatuwa kasi naalala nila ako eh. Pero ang gara pala nung pakiramdam no, kasi natawa ka tapos bigla kang malulungkot kasi bigla mong mararamdaman yung pagka-homesick kasi ang layo mo. Kaya kung magkaka-powers ako, gusto ko teleport eh. Para anytime, pwede kong puntahan yung mga mahal ko sa buhay. Para wala akong ma-miss out sa mga milestones nila. Para present pa rin ako sa lahat ng life events nila. May pagka-ma-FOMO kasi akong tao eh. And sa lahat ng ganap, madalas lagi talaga akong present. Ganito pala feeling ng OFW, no? Akala ko nun dati masaya kasi nasa ibang bansa ka nakatira. Pero mangungulila ka pala kapag nandito ka.
Kasi ilang birthdays, New Year, Pasko, yung mga araw na hindi mo sila nakasama. Tapos hindi rin naman ganun kadaling umuwi. Kaya magpapayaman ako para linggo-linggo nakakauwi ako. Charot! Grabe no, linggo-linggo. Hey, para saan ba makakaraos din tayong lahat? Para sa bayan, laban lang. Char. Bago ko pumunta dito, naka-work from home pa ako nun. Buti na sulit ko rin yung araw na kasama ko yung buong angkan ko. Nakakamiss din talaga yun, no? Looking forward na rin ako sa summer kasi namimiss ko ng init ng araw. After ko ma-experience lahat ng seasons, na-realize ko na summer pa rin talagang pinaka-paborito ko sa lahat ng seasons. Kasi siguro it feels like home. Kasi ang dami mo ring magagawa. Tapos ang haba pa ng araw. Imagine 10 PM, maliwanag pa din. Tapos nung tumagal, na-realize ko na sa Pilipinas ko pa rin pala gusto mag-retire. Kasi nandun yung family and friends ko. And syempre, all year round summer na may bagyo at ulan. Ako lang naman to ha, sarili kong preference to. Magkakaiba naman tayo ng sitwasyon tsaka trip sa buhay. Nagsashare lang naman ako tsaka wala lang, gusto ko lang magdrama. Kaya naiintindihan ko na ngayon yung mga sinasabi ng mga OFW na mas masaya pa rin talaga sa Pilipinas. Hindi mo kasi siguro talaga maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Ngayon, naiintindihan ko na. Bakit ang drama natin? Ayoko na nga, tama na. Artie, wala kasi akong maisip na ikwento eh. At dahil dyan, manonood na lang ako ng K-drama para malibang. Yun din kasi yung gamot ko sa lumbay para preoccupied yung utak ko. Kasi nakakaaliw talaga siya tsaka nakaka-good vibes. Ano bang magandang K-drama ngayon? Wala kasi akong maisip eh. Ano bang marerecommend nyo? Gusto ko yung mabibinge watch ko para hindi naman ako mabibitin. Siguro panoorin ko na lang yung Love Next Door. Well, sa bagay, marami namang K-drama na magaganda at hindi tayo mauubusan. At bukod dun, masarap din talagang kumain sa labas, no, kapag malungkot ka. Nakaka-happy kaya ang masarap na pagkain. At marami pa akong gustong itry dito sa bucket list ko. Well, ayun lang naman for today. Bye!